Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po? Naku, magsisimula na naman ang linggo and syempre kasama na naman ninyo ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Pasensya nga pala sa aking boses kasi medyo may sipon at may ubo tayong konti ngayong mga panahon na ito. Naku naman, sana naman maayos na to, 'di ba? Ewan ko ba, napakainit kasi sa labas. Kung ano-ano na lang nararamdaman ko, charot. Gaya na lamang ng nararamdaman kong pagmamahal para sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at sa inyong walang sawang pagkikinig. Thank you so much po. Ngayong araw na ito, pagsasaluhan natin ang isang kwento na masasabi kong marami ang nakaka-relate. Marami ang napagdaanan ng kwentong ito. Nako, hello po sa mga nakapagdaan ng kwentong ito. Pero bago ang lahat, gusto ko munang mag-thank you sa lahat ng mga nag-comment sa ating kwento kahapon. Hi kay Gimaras Girl. Lynn Johnston, thank you so much. Ayun. Sabi niya, kahit saan ka mang bansa, hindi normal nang magkasama kayo sa taong may asawa na. O, dapat ganon. Pero ewan ko ba bakit ginagawang normal yung mga bagay na ganun ngayon. Hello Mama Mia, shoutout po kay Fermin Herongco, sa akin na si JC Lo Arroyo. Thank you so much. Maraming salamat din kay Roslyn Mandado. Shoutout sa iyo dyan sa Kuwait. And kay Princesita Meralies. Thank you so much. Ayan, maraming salamat kay Jenny Kaong. Thank you. And kay Sally Buma, ayan, start pa lang, babaero na talaga siya, pero tinanggap mo pa rin. O, ganun kapag nagmahal nagbubulag-bulagan, di ba? Lalo na tayong mga babae, meron tayong ilusyon na kapag nagmahal tayo ng isang lalaking, halimbawa, playboy, ng isang lalaking hindi naman matino, may ilusyon tayo na tayo ang makakapagpabago ng taong yon. Ganon, 'di ba? Parang pride natin. Pero minsan tayo lang pala ang umaayos ng tao para sa tamang tao para sa kanya. Ouch, tagagawa ka lang pala. Ganon. Hello kay The Sec 2980. Maraming salamat. Colasio, Maria Elena Abe, maraming thank you sa'yo. Merlinda Aguilar, Yuki Viel, thank you so much. Hello daw sa asawa niyang si Gail Gregory Maliksi na nasa Jeddah. Ingat ka raw palagi dyan. Kay Lay Lorenzo, maraming salamat. Lucky Ace Brands from South Korea, thank you so much. Rose Ann Tabula from Ilocos, maraming salamat. Riza Carlos, thank you so much Riza. And syempre Ann Soto, Corneli Glass from Frankfurt, Germany. Ronnie Merete, maraming thank you. Hello din kay Marilyn Manara from Japan. Charis Macanonigo, hello po sa taga Riyadh. Hello sa iyo, maraming salamat. Sa mga taga Canada, OFW's Diaries, thank you so much sa iyo. And sa iyong pakikinig kay Mama Mia araw-araw, Maria Rapada, Christina Sison, Robelyn Jane Espinosa, maraming salamat. Sa mga taga Balcon, Maravilla Jordan Gimaras, thank you so much po. Maheta Guada, maraming salamat. Mary Jane Cahodo, sabi ni Maheta na siya, go girl, 3 times mo nang pinagbigyan kaya tama na. Oo. Minsan kasi yung sinasabi nila na para bang pinagbibigyan mo ng paulit-ulit kahit na paulit-ulit ka ring nasasaktan kasi sinasanay mo nang lang pala yung sarili mo sa sakit hanggang sa darating ang araw na makakaya mo nang umalis. Oh, painful yun ha. Hello kay Heidi, maraming salamat. Ayun, masaya raw siya bilang isang single mom for 16 years na. May 2 siyang mga anak na mga binata na. Ayun, hello sa inyo. Hello kay It's Mia. Ayun, It's Mia. Maraming salamat. And ayun, sa family or pamilya Prasan and Buwisan from Saudi Arabia. Hello kay Ria Buwan. Thank you so much. Mercy Vlog Bukalig. Jeneline Mendez. Maraming salamat sa iyo. At syempre sa lahat po ng mga nag-comment, nag-react, sa lahat po ng mga
nasaktan, aray. Nasaktan dahil sa ating mga storya and syempre sa mga nakaka-relate. Maraming thank you po dahil lagi po kayong nakasubaybay dito sa atin at wag na wag niyong palalagpasin ang kwentong ibabahagi natin ngayong araw. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay na ang akala natin ay kaya nating kontrolin. Mga bagay na ang akala natin kapag ginawa natin ay magiging masaya tayo, magiging sapat at magiging kontento. Pero sa huli, mawawala pala ang lahat ng ating mga pinaghirapan dahil lang sa isang kamaliang paulit-ulit nating ginagawa. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo, lalong-lalo na sa mga katulad ko na araw-araw talagang nag-aabang at pumupunta pa sa mismong YouTube channel mo para mag-check kung meron na bang bagong upload. Lalo na, Mama Mia, kapag natatagalan bago mag-notify sa phone ko na may upload ka ng bago. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Rain. Mama Mia, isa po sa mga great advices na binibigay sa akin ng mga magulang ko, yun pong laging dapat mag-focus sa pag-aaral. Kapwa kasi ng mga magulang ko ay gustong-gustong mag-aral noong kapanahunan nila. Kaya lang, kapwa din sila mula sa mga mahihirap na pamilya. Kaya hindi nagkaroon ng katuparan ang kanilang mga pangarap. Kaya sa aming mga anak nila ibinubuhos lahat ng pangarap nila. At isa na nga doon ang makapagtapos sa pag-aaral. Mama Mia, ang mga magulang ko po ay hindi naman mayaman. Pero pareho po silang kumakayod. Halos doble-doble po ang kanilang ginagawa. May trabaho po sila at meron din po silang inaasikasong negosyo. At dahil po sa kasipagan ng mga magulang ko ay naging maayos ang buhay naming magkakapatid. Isa lang po ang hinihingi ng mga magulang ko sa amin. Ang dapat mag-focus sa pag-aaral at huwag kung saan-saan pumupunta at kung saan-saan dumadayo ang isip. Ang gusto raw ng mga magulang namin ay hindi kami mahirapan tulad ng mga nangyari sa kanila. Mahirap daw kasi talaga lalo na kapag wala kang tinapos, lalo na sa panahon ngayon. Ultimo, kililiit na sweldo at minimum wage, kailangan pa talaga ng college graduate. Kaya ang gusto ng mga magulang ko ay hindi lang basta graduate, kundi dapat maganda rin ang mga marka sa paaralan para nang sa ganon ay hindi mahirapan kapag nag-apply na ng trabaho. Mama Mia, naiintindihan ko naman ang mga magulang ko. Na ayaw nilang pumasok kami sa pakikipagrelasyon dahil ito raw ang isa sa pinakamabisang paraan para masira ang iyong kinabukasan. Ang dami-dami na daw na nasira ang pag-aaral at kinabukasan ng dahil lang sa pagmamahal. Mama Mia, kahit na hindi ko naman naiintindihan kung bakit ganun sila kawalang tiwala sa akin, dahil mataas din naman ang respeto ko sa mga magulang ko, ay sinunod ko po ang kanilang mga payo. Ayoko po na matulad sa mga ate ko na pinagagalitan. May isa nga akong ate na muntik pa talagang makalbo ng mama ko dahil sa galit niya, Mama Mia. Kasi nalaman nila na may karelasyon na ang ate ko. Mula noon ay naging bantay sarado na kami pagkatapos ng nangyari sa ate. Ayaw na ayaw ng mga magulang ko na sumusuway kami. At ako naman, Mama Mia, dahil nga nung high school ako ay kahit kailan, hindi naman ako nagkaroon ng boyfriend. At iniiwasan ko naman lagi na magkaroon ng kaibigang lalaki. Mas pinagkakatiwalaan ako ng mga magulang ko kesa sa iba kong mga kapatid. Hindi kasi talaga ako pasaway, Mama Mia. Sumusunod po ako sa utos dahil takot po akong mapagalitan. Takot po akong masigawan at lalong takot po ako na ma-disappoint ko ang parents ko. Kaya naman nung college ay naging maluwag sila sa akin. Ang sabi nga ng mga kapatid ko ay napaka-unfair daw ng mga magulang ko.
Ako lang kasi ang bukod-tangi sa amin na hindi hinahatid at kinukuha sa school. Opo, Mama Mia. Yung mga ate ko po at iba kong mga kapatid na nakababata pa sa akin ay sinusundo at hinahatid po sa paaralan. Pero nung ako na ang nag-college ay binigyan ako ng konting kalayaan ng aking mga magulang. Pero Mama Mia, may curfew pa rin naman ako. Nung first year college ako ay pinatunayan ko naman sa mga magulang ko na ako talaga ay sincero sa aking pag-aaral. Na nakafocus lang ako at walang ibang pinagkakaabalahan. Kaya naman, mas lumuwag-luwag ang tali nila sa akin. Kapag may mga school projects kami na ginagawa sa bahay ng kaklase ko, ay pinapayagan ako ng mga magulang ko. Yung mga iba kong kapatid ay hindi. Noon naman, Mama Mia, kapag may mga school projects, ang gusto ng mga magulang ko ay sa bahay mismo namin gagawin. Pero nung mag-college na ako at matapos ng first year ay napatunayan ko sa kanila na sincero ako sa pag-aaral ko kaya pinapayagan nila akong umalis. Ang buong akala ko ay buong buhay ako na susunod sa mga magulang ko. Na buong buhay hindi ko babaliin ang mga utos nila. Kaya lang Mama Mia, dumating sa punto na para bang nagsasawa na rin ako. Dumating sa punto na parang hindi ko na kinakaya na lahat ng galaw ko ay nakadimetro. Hanggang sa makilala ko nga si Harvey, Mama Mia. Si Harvey, ang kauna-unahang lalaki na kahit anong pilit kong iwas sa kanya, ay pilit pa rin siyang lumalapit. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay hindi ako padadala sa mga katulad ni Harvey. Mama Mia, known kasi talaga si Harvey sa school namin na madaling makamove on mula sa kanyang mga naging girlfriends. Kapag nagkaroon siya ng girlfriend at nagkahiwalay sila, wala pang 2 linggo ay may bago na agad siyang kasama. Kaya naman Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pabibiktima. Isa lang si Harvey sa mga lalaking nag-attempt na maging kaibigan ko. Pero iniwasan ko siya. Si Harvey po, Mama Mia, ay anak ng dean namin sa school. At nakilala ko siya nung time na sumali po ako sa Miss Intramural sa school namin. Nung una ay ayoko talagang sumali sa pa-contest na yon. Natatakot ako na baka magalit ang mga magulang ko. Baka sabihin nilang lumalandi ako dahil nagpapapansin ako sa ibang mga tao. Pero hindi naman nangyari nung nagpaalam ako sa kanila na ako ang isasali ng block namin. Ang sabi nga nila ay maganda raw yun sa records ko para nang sa ganon ay may pandagdag po sa aking resume. At nun ngang nagsimula na ang pa-contest ay dun ko na nga nakilala itong si Harvey, Mama Mia. Siya po ang inassign ng dean namin na mag-supervise sa contest na yon. Magaling kasi talaga si Harvey pagdating sa mga bagay na yon. And mula nga noon Mama Mia ay lagi ng sunod sa akin si Harvey. Nung una ay pinagtatabuyan ko siya dahil ang sabi ko ayokong machismis sa school. Baka kung ako ang manalo ay sabihin pa nila na sumisip-sip ako sa anak ng dean kaya nangyari ang pagkapanalo kong yun. Pero umiwas ako ng umiwas sa kanya Mama Mia. Kaya lang itong si Harvey ay hindi ko alam kung bakit parang kabuti. Hindi mo talaga maiiwasan at kahit saan ka man ay nandun siya laging nakasunod sa'yo. Hanggang sa matapos na nga ang school namin Mama Mia. I mean ang school contest na yon. Natapos na ang sports fest at natapos na ang Miss Intramurals. At ako nga ang nanalo doon. Pagkatapos ng pagkapanalo ko ay nag-aya ang mga organizers na umalis muna kami at mag-celebrate. Ayoko sanang sumali pero pinilit ako ng lahat. Ang sabi nila Mama Mia, dapat lang daw na nandun ako dahil ako na ang pinakabagong Miss Intrams. At kasama nga doon sa celebration na yon ay si Harvey. Tinext ko ang mga magulang ko. Ang sabi ko hindi pa tapos ang activity. At dahil hindi naman kami magkakatulad ng paaralan ng mga kapatid ko, ay walang nakapagsumbong sa mga magulang ko Mama Mia. Oo,
Pumayag akong sumama sa mga organizers, kasama na rin si Harvey, Mama Mia, kahit alam kong isa yun sa mga pinagbabawal ng mga magulang ko. First time ko po yun na sumuway sa kanilang mga utos. First time kong baliin ang kanilang mga batas. Hindi man ako ganun talaga, Mama Mia. Pero ewan ko ba? Nung mga panahon na yon, ay gustong gusto ko yung feeling na makapag-night out ako kasama ng mga kaibigan ko. Oo, bukod kasi sa mga organizers ay pwedeng magsama ng 2 kaibigan yung mga kandidata. Mama Mia, ang sinama ko po ay ang mga blockmates ko na mga babae. Ganun naman talaga, Mama Mia. Dapat babae ang kasama ko dahil kapag nagkabistuhan, at least babae ang maipapakita ko sa mga magulang ko. Mama Mia, ganun pala ang feeling ng first time mag-night out, lalo na sa isang katulad ko na ang dami-daming batas na sinusunod. Pakiramdam ko ay isa akong ibon na nakalaya sa kanyang hawla. Pakiramdam ko, Mama Mia, first time ko pong maiangat at mai-stretch ang aking mga pakpak. Lagi na lang kasi akong bahay, paaralan, simbahan. Ganun na ganun lang lagi ang routine ko mula elementarya. Ngayon ko lang po na-experience ang ganitong klaseng experience kasama ang mga kaidaran ko. Akala ko nga nung una, Mama Mia, ay hindi ko mararanasan ng ganito. Akala ko ay hindi talaga ako makakagawa ng mga bagay na hindi magugustuhan ng parents ko. Pero Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko, hindi naman ako tutulad sa mga ate ko. Hindi naman ako papayag na magpabuntis o makipagrelasyon. Gala lang naman eh. At saka marami naman kami. Ganun pala ang pakiramdam ng may sarili kang desisyon. Ganun pala ang pakiramdam ng may kalayaan. Aaminin ko na nung first time, Mama Mia, ay parang naiilang ako sa kanilang lahat. Kasi alam ko, Mama Mia, na pinag-uusapan ako sa department namin. Na ako lang daw yung parang Maria Clara sa amin. Na ako lang yung parang walang ibang buhay kundi pag-aaral at ang bahay. Kaya naman naiilang akong sumama sa kanila. Pero later on, nung matapos ang halos 1 oras, ay parang nag-e-enjoy na ako na kausap sila, katawanan. Siyempre, Mama Mia, may inuman din na nangyayari pero ako ay hindi ako uminom nung araw na yon. Ayokong may makaamoy sa akin sa bahay at isa pa, Mama Mia, first time ko lang iinom kung sakali. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng katawan ko. Kaya iniwasan ko yon. Nakipagkwentuhan na lang ako sa kanila, nakipagtawanan. Ganun pala ang pakiramdam. Parang may brotherhood o sisterhood. Maganda pala sa feeling ang ganun, Mama Mia. At mula nga nung gabi na yon, Mama Mia, ay paunti-unting sinusuway ko na po ang mga magulang ko. Dun po ako unang sumuway sa kanila, Mama Mia. Hanggang sa halos linggo-linggo ay sumasama na ako sa mga kaibigan kong magliwaliw. Ang sabi ko, dun kami sa mga lugar na hindi pupuntahan ng mga magulang ko ng mga kapatid ko para walang makabisto sa akin. Hanggang one time, Mama Mia, nag-aya po ang isa naming kaibigan doon sa kanila. May resort kasi ang pamilya nila, Mama Mia. Ang sabi niya dahil wala namang pasok kasi nga merong retreat ang mga guro, ay kailangan namin daw na magliwaliw naman at mag-relax. Kailangan daw naming i-relax ang aming mga isip dahil hindi raw maaaring ganun kami palagi. Na parang pag-aaral na lang ang lagi naming inaasikaso at wala nang iba pa. Kaya naman 2 days po ang kanilang sinabi na aalis kami. Hindi ko alam kung papaano ako magpapaalam nun. Hanggang sa naisip ko, Mama Mia, na sabihin sa mga magulang ko na kasali ako sa mga estudyanteng sasama sa mga guro sa retreat na yon. Mga piling estudyante. Meron kasi pong ganon sa paaralan namin. Meron pong mga piling estudyante na sinasama ng mga guro para sa retreat.
mga piling estudyante na ang tingin ng mga guro ay para bang mga future nila. At nung sinabi ko nga yun sa mga magulang ko, ay parang na-proud sila sa akin. Talaga ba, Rain? Kasama ka? Opo, Papa. Hindi ko nga alam kung bakit nakasali ako ngayong taon na to eh. Nung nakaraang taon naman ay hindi. Naku anak, baka maganda rin talaga ang performance mo sa school. O sige, sasama ka. Ihahatid ka namin bukas sa school. Mama Mia, natakot ako noon. Paano kung malaman at mabisto nila na hindi naman talaga ako kasali doon sa retreat na yon? Pero kumalma ako. Sinunod ko ang payo ng mga kaibigan ko kung paano ba magsinungaling ng hindi nalalaman at hindi nabibisto. Ngumiti ako, Mama Mia, at natulog na lang. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nag-prepare ng mga damit na dadalhin ko. O Rain, patapos ka na ba? Ihahatid ka na namin. Sabi ng mga magulang ko. Naku Papa, mamaya-maya pa ako eh. Kakain pa ako. Hindi kasi ako nakakain kasi nag-ayos pa ako ng mga gamit. Naku, paano ba yan? Malilate na kami. Bilisan mo na. Papa, mauna na lang kayo. Ako na lang bahala sa sarili ko. Tumigil ang papa ko, Mama Mia, tinitigan ako ng husto. Ngumiti ako sa kanya at pilit kong tinatago ang kaba na aking nararamdaman. Hanggang sa ilang segundo pa ay nagsabi siya sa akin ng sige. Magkita na lang daw kami pagbalik ko ng 2 days. Dun, Mama Mia, ay nakahinga ako ng maluwag. Ay, salamat at hindi ako nabisto, sabi ko sa sarili ko. Pagkaalis nila ay kumain muna ako. Nag-text na sa akin ng mga kaibigan ko at ang sabi nila ay 10:00 ng umaga na lang daw kami magkikita. Natakot pa ako nung una dahil isang fast food chain na malapit lang sa pinagtatrabahuan ng mga magulang ko ang kanilang napili kung saan kami magkikita. Doon kasi malapit ang terminal, Mama Mia, ng bus na aming sasakyan. Ang sabi ko ay dediretso na lang ako sa bus. Tinanong pa nila ako kung bakit, kung wala raw ba akong pera para pambili ng pagkain doon sa fast food chain. Kasi kung ganun daw ay ililibre na lang nila ako. Sabi ko, Mama Mia, dun kasi malapit nagtatrabaho ang mga magulang ko at baka mabisto pa ako. Buti na lang at pumayag sila na diretso na lang kami sa paradahan ng bus. Ang sabi nila ay magti-take out na lang daw kung sino man yung makakadaan sa fast food chain. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Nung tumungtong na ako ng bus, parang ibang kalayaan ang naramdaman ko. Parang papunta ako sa ibang mundo. Lalo na nung umandar na ang bus at tumatawa na ang lahat. Mama Mia, 8 po kami doon. 4 na lalaki at 4 na babae. Siyempre kasama po si Harvey dahil kabarkada naman niya yung nag-aya. Para kaming partner-partner. Kami nga ni Harvey ang magkatabi noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko. Wala namang sinasabi si Harvey sa akin na manliligaw siya. Oo, Mama Mia, at ako naman talaga ay kanyang nilalapit-lapitan nung iniiwas-iwasan ko pa siya. Pero mula nung naging close kami, mula nung sumasama ako sa kanila sa kanilang mga alis, ay wala naman siyang binabanggit tungkol sa panliligaw. Wala rin siyang binabanggit tungkol sa pagkakaroon niya ng gusto sa akin. Basta ba, Mama Mia, lagi akong dinidikitan ni Harvey. Kuminsan ay inaakbayan, kuminsan naman ay hinahalikan sa pisngi. Nung una ay pumapalag ako ng pasikreto sa kanya. Pero kalaunan ay nagustuhan ko na rin naman ang kanyang mga ginagawa kaya hindi na rin ako pumapalag pa. At dun nga sa bus, Mama Mia, ay magkatabi kaming dalawa. Hinahawak-hawakan pa niya ang kamay ko, pagkatapos ay sumasandal-sandal pa siya sa balikat ko. Malayo po ang biyahe namin. Kaya nakatulog si Harvey sa balikat ko. Ewan ko ba pero iba yung kilig po ang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Kilig na kailanman ay hindi ko pa nararanasan. Umiibig na kaya ako kay Harvey? Paano ko kaya sasabihin sa kanya na may gusto ako sa kanya? O dapat ko bang sabihin talaga? Diba ang sabi ko naman noon sa sarili ko,
Gagala lamang ako pero hindi ko naman pababayaan ang pag-aaral ko. Gagala lamang ako pero hindi naman ako makikipagrelasyon nang sa ganun ay wala pa ring mangyari na hindi maganda, na hindi pa rin mangyari ang kinatatakutan ng mga magulang ko. Pero Mama Mia, hindi ko po alam kung bakit parang pakiramdam ko ay gustong gusto ko ang mga pinaparamdam sa akin ni Harvey. At yung 2 days nga naming lakwat siya, Mama Mia, ay masayang masaya ako. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay nasa ibang mundo nga ako. Alam mo, Rain, hindi ko talaga alam kung bakit ngayon ka lang sumasama sa amin. Tanong ni Harvey. May usap-usapan kasi sa school na parang manang ka raw. Parang gusto mo atang magmadre. Kasi hindi ka raw sumasama sa mga ganitong galaan eh. Alam mo kasi, stricto po ang parents ko. Pilit ko silang sinusunod. Pilit mo silang sinusunod? Eh bakit ngayon hindi ka na sumusunod sa kanila? Nako, ikaw ha, nagiging bad girl ka na sa parents mo. Sabi niya, sabay panunokso sa akin. Ngumiti lamang ako. Sige nga Rain, sabihin mo nga sa akin, bakit ba sinusuway mo na ang mga magulang mo? Kasi kasi naiisip ko rin kung ano kayang pakiramdam kapag gumagala. Ano kayang pakiramdam kapag parang nakakawala sa hawla? Sabi ko. Ang sabihin mo Rain, ngayon lang kasi na si Harvey ang kasama namin. Dati pa kami aya ng aya sa'yo, hindi ka naman sumasama. Pero ngayon na nandito na si Harvey sa grupo, parang ayaw mong may mamiss na gala. Parang gustong-gusto mo laging makasama siya. Mama Mia, dun pakiramdam ko ay parang nabuko ako ng mga kaibigan ko. Pati nga ako sa sarili ko ay sinabi ko, Mama Mia, na bakit nga ba naging ganito na lang ako ka-excited sa mga galaan. Dati naman ay kontento lamang ako na walang sumasama, na walang sinasamahan. Pero bakit ngayon, ibang pakiramdam ko kapag hindi ako nakakasama? Para bang natatakot ako? Natatakot ako na baka may ibang kaakbay si Harvey. May ibang mga kamay siyang hinahawakan. Mama Mia, masayang masaya ako kapag kasama ko si Harvey. Nararamdaman ko ang kalayaan. Hanggang sa doon nga sa outing na yon, Mama Mia, ay niyayakap-yakap na ako ni Harvey. Mag-boyfriend at girlfriend kasi yung mga kasamahan namin. Kaming dalawa lang ni Harvey, ang tanging walang mga label. Pero kahit ganun pa man ay ginagawa din namin ang ginagawa nila. Habang nagbo-bonfire kami ay nakayakap sa akin si Harvey. Nakahalik-halik sa lieg ko at sa tenga ko. At nung patapos na nga ang bonfire namin at patapos na ang laro, Mama Mia, ay inaya ako ni Harvey sa isang madilim na parte ng lugar na yon. Pero hindi ako sumama. Tumanggi ako sa kanya. Nakita ko na kasi na parang nagkakanya-kanya na ang mga kasamahan namin. Alam ko na kung ano ang ginagawa nila, Mama Mia. Alam ko na may ginagawa silang milagro. At yun ang kinatatakutan kong gawin. Ayoko. Natatakot ako, Mama Mia. Nagpa-flashback po sa isip ko ang mga sinasabi ng mga magulang ko. Kapag nabuntis raw ako ay masisira ang aking kinabukasan. Kapag nabuntis raw ako ay tatakasan din ako ng lalaki. Dahil walang matinong lalaki daw ang ikakama ko habang pareho pa kaming dalawang nag-aaral. Ang sabi nga ng mga magulang namin, Mama Mia, dapat unahin ang pag-aaral sa lahat ng oras. Kaya naman kahit na pinipilit na ako noon ni Harvey ay nakukuha ko pa rin siyang itulak. Niyakap-yakap pa niya ako, sinuyo-suyo. Hinahaplos pa niya ang buhok ko, tinitignan ng kanyang malamlam na mga mata. Mga mata na para bang puno ng pagmamahal kung tumititig sa akin. Mga matang unti-unting nakakatunaw sa barrier na nilalagay ko sa harapan ko. Pero hindi ko hinayaan na mangyari yon. Mama Mia, habang ang lahat ay abala at naririnig ko pa talaga ang mga ginagawa nila, si Harvey naman ay humahaplos na sa aking paa.
Pilit kong inaalis ang kanyang mga kamay sa legs ko pero malakas sa akin si Harvey. Hanggang sa malapit na nga sa may hita ko ang kanyang mga kamay. Harvey, ano ba? Tigilan mo nga yan? Tanggalin mo nga yan? Sabi ko. Rain, please naman oh. Lahat sila may ginagawa, tayo lang ang wala eh. Ayoko, Harvey. Habang ginagawa niyang paghaplos-haplos sa hita ko, Mama Mia, ay hinahalik-halikan rin niya ang likod ng tenga ko. Mga halik na nagbibigay sa akin ng kakaibang kiliti. Aaminin ko, Mama Mia. Aaminin kong nagugustuhan ko ang mga ginagawa niya. Hanggang sa sinandal na niya ako sa silya na aming kinauupuan. Mama Mia, napapapikit-pikit na ako sa kaniyang mga ginagawa. Hanggang sa hinahalik-halikan na niya ang leeg ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na siya nagawang suwayin noon. Pero nung pinasok na niya ang kamay niya sa may blouse ko ay dun ko na siya itinulak ng malakas. Mama Mia, aaminin ko nagugustuhan ko ang ginagawa ni Harvey. Pero hindi ko yun ma-enjoy kapag lumalabas sa isipan ko ang pagmumukha ng mga magulang ko. Kaya naman itinulak ko siya ng malakas, dahilan para mahulog siya sa may mga buhangin. Ano ba rin? Sabi niya na siguro nasaktan siya ng konti sa pagkakabagsak niya. Sorry Harvey, pero hindi ko talaga kaya. Sabi ko. Dami mo namang arte. Alam mo, napakapakipot mo. Alam ko namang nagugustuhan mo eh. Alam ko naman na gusto mo ko. Bahala ka nga dyan. Bahala ka sa buhay mo. Sana hindi na lang ako sumama dito. Sabi niya na galit Mama Mia at tinalikuran ako. Doon ay napaiyak ako sa sarili ko. Napakahirap pala ng ganito. Napakahirap palang magpigil ng nararamdaman, Mama Mia. Napakahirap palang pigilan ng pagnanasa ng aking katawan. Gustong-gusto kong habulin si Harvey. Gustong-gusto kong ipagpatuloy niya ang ginagawa niya sa katawan ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Alam ko na kapag ginawa ko yun ay tuluyan ko ng isusuko ang sarili ko sa kanya. Bagay na hindi dapat mangyari. Bagay na dapat pigilan ko kahit ano pa man ang mangyari. Kaya naman, papasok na lang sana ako sa cottage namin noon. Pero Mama Mia, nung buksan ko ang cottage na yon ay nakita ko ang isa kong kaibigan na babae na nakahubad na habang kumakabayo sa kanyang kapareha na nakahubad na rin. Di ko alam pero lalong nag-init ang naramdaman ko noon. Ano kayang pakiramdam ng ganon? Ano kayang pakiramdam na malayang nagagawa ang bagay na yon? Bago pa ako tuluyang madarang sa tukso ay sinara ko na ang pintuan at umalis na ako doon. Naglakad-lakad na lang ako sa may baybayin. Nag-isip-isip. Tinext ko si Harvey, Mama Mia, pero hindi siya nag-reply. Kinabukasan, pagkagising ko, para mag-breakfast, Mama Mia, ay masayang-masaya at maliwalas ang mukha ng lahat. Pero hindi ko nakita doon si Harvey. Itatanong ko na sana kung nasaan si Harvey pero naunahan nila akong tanungin kung nasaan ito. Rain, sana ba si Harvey? Hindi mo ba pinagpahinga kagabi kaya hanggang ngayon tulog pa rin? Sabi ng mga kasamahan naming lalaki na tumatawa pa at nangangantsaw. Ha? Hindi ko nga alam kung nasaan yon. Bakit? Tinakasan ka na pagkatapos may mangyari sa inyo? Tanong naman ng kaibigan kong babae. Yumuko ako, Mama Mia. Huwag mong sabihing walang nangyari sa inyo ni Harvey. Kagabi lang atat na yun eh. Halos dinidilaan na nga ang leeg mo. Kantsaw pa ng isa pa naming kasamahan na lalaki. Umiling ako, Mama Mia. Sabi ko na itulak ko si Harvey at hindi nangyari ang mga gusto niya. Naiintindihan ko na. Kaya pala umalis si Chong. Kasi, nabwisit pala, nabitin pala ang lolo. Sabi nila at kantsaw pa rin sila ng kantsaw.
Naku Rain, ikaw ang kauna-unahang babaeng umayaw kay Harvey. Ikaw ang kauna-unahang babaeng sinubukan niya pero hindi niya nadala sa kama. At dahil dyan, bilib ako sa'yo. Sabi ng isa pang lalaki, Mama Mia. Pero alam mo kung anong mangyayari pagkatapos ng ginawa mo kay Harvey? Makaiwasan ka na nun. Baka naghanap na nga yun ng iba ngayon eh. Baka naghanap na yun ng ibang kasiping sa kama kasi nga binitin mo kagabi. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay parang natakot ako. Natakot ako na baka nga makahanap ng iba si Harvey. Baka kapag nakahanap siya ng iba ay maiwan na lang akong nakatulala. Baka kapag nakahanap siya ng iba ay hindi na niya ako papansinin pa tulad ng dati. Pagkatapos nga ng araw na yun ay nag-swimming pa ang lahat bukod sa akin. Nagimpake na lang ako at pilit kong tinatawagan si Harvey pero hindi siya sumasagot. Ilang sandali pa bago kami umalis ay dumating si Harvey. Nakangiti ang kaniyang aura, Mama Mia, pero hindi niya ako pinapansin. Kinantsawan pa siya ng mga kasamahan namin at ang sabi, mukha raw siyang nadiligan. Siyempre naman, ako pa ba? Sagot naman ni Harvey. Mama Mia, nasaktan ako sa mga sinabi niya. Ibig sabihin, tama nga ang kasamahan namin na naghanap ng ibang babaeng kasiping si Harvey. At iniwanan niya ako doon sa resort na yon dahil hindi ko nagawang ibigay sa kanya ang gusto niya. At nung mag-aya na nga ang umalis ang lahat ay kinuha na niya ang gamit niya. Hindi katulad nung una na binitbit niya ang mga gamit ko. Ngayon, Mama Mia, ay kanyang mga gamit lang ang bitbit niya habang ako naman ay bitbit ko ang mga gamit ko. Pinilit kong sumabay sa kanyang paglalakad. Pinilit kong tumabi sa kanya pero umiiwas si Harvey. Maging sa bus, Mama Mia, ay hindi siya tumabi sa akin. Iba ang tinabihan niya. Ibang tao. Habang ako ay mag-isang nakaupo, Mama Mia, at walang katabi. Doon ay tinitignan kami ng mga kasamahan namin. Tinext ako ng isa kong kaibigan babae. Ang sabi niya dapat ko raw suyuin si Harvey kung gusto ko raw ito. Ganun daw talaga ang pag-uugali ni Harvey, Mama Mia. Hindi daw ito namimilit. Kapag hindi siya gusto, siya na mismo ang iiwas. Mama Mia, natatakot ako noon. Habang nasa bus kami ay text ako kay Harvey. Nagsorry ako sa kanya at pinaliwanag ko ang sarili ko. Pero hindi man lang niya tinitignan ang cellphone niya. Nararamdaman ko naman, Mama Mia, na bumabibrate iyon kasi nasa kabilang dulo lang naman siya. Malapit na malapit lang kami at naririnig ko ang pag-vibrate ng phone niya habang tinetext ko siya. Pero hindi pa rin niya sinasagot. Hanggang sa makarating na nga kami at makauwi na ako ng bahay ay hindi pa rin ako sinasagot ni Harvey. Tinanong pa ako ng mga magulang ko kung bakit medyo umitim daw ako. Ang sabi ko, Mama Mia, ay dahil may mga activities sa retreat ng mga guro na nasa halos initan kami. Pero Mama Mia, pagdating ko doon ay nilagay ko agad sa washing machine yung mga damit na ginamit ko. Baka kasi makita nila na may mga basa at baka makita nila na may mga buhangin pa yung iba. Ayokong mabuking o mabuko ng mga magulang ko. Habang ginagawa ko ang laundry ko, Mama Mia, ay tinatawagan ko si Harvey pero kinakancel niya. Nagpapa-hard to get talaga siya sa akin. Nagpapa-hard to get kaya siya o talagang ayaw na niya agad sa akin? Nasaktan ako noon, Mama Mia. Labis-labis akong nasaktan. Pagkatapos ng weekend, Mama Mia, ay bumalik na kami sa school. At doon ay hindi ko na nakikitang sumasama sa amin si Harvey. Tinatanong ko sila, Mama Mia, kung nasaan si Harvey. Pero sabi nila ay may kasama daw itong iba. May girlfriend na raw ito. Nasaktan ako, Mama Mia, lalo pa nung nakita talaga ng dalawang mga mata ko ang sweetness ni Harvey sa isang babae mula sa nursing department. Napaka-sweet niya. Halik siya ng halik sa pisngi nito. Ewan ko ba dito kay Harvey? Parang hindi siya natatakot sa ama niyang dean sa school namin. Kasi kung makapag-display siya ng public display of affection ay parang wala lang. Siguro suportado ng mga magulang niya ang pakikipagrelasyon niya. Ang swerte naman niya, sabi ko. Mama Mia,
Iiwas na sana ako sa mga kaibigan ko. Ang sabi ko sa sarili ko, eto na siguro ang sign para bumalik na ako sa dati kong buhay. Na paaralan at simbahan at bahay lang. Pero isang araw ay tinawagan ako ng isa kong kaibigan na kasama namin dun sa galaan. Ang sabi niya kung gusto ko raw bang mapalapit muli kay Harvey. Ang sabi ko, hindi ko na alam. Siguro iiwasan ko na lang si Harvey. Naku girl, wag kang ganyan. Kung iiwasan mo siya, siguraduhin mong makakaya mo na makita siya ulit na may ibang kasama. May kasama na nga siya ngayon sabi ko. Naku girl, wala na. Hiwalay na sila nung chicks niya. Ewan ko ba, bakit ganun? Siguro hindi talaga yun gusto ni Harvey. Siguro ginamit niya lang yun para magselos ka. Ewan ko Mama Mia, pero para bang sumayaw sa loob ng dibdib ko ang puso ko nung marinig ko na parang pinagsiselos lang ako ni Harvey. Na hindi naman siguro siya seryoso sa babaeng yun. Kasi kung seryoso siya, bakit wala pang isang buwan hiwalay na sila kaagad? Talaga ba? Sabi ko sa kaibigan ko na pilit kong tinatago ang excitement sa boses ko. Oo girl, kaya kung ako ikaw, kumilos ka na nga dyan. Tumayo ka na dyan, pagkatapos i-text mo na si Harvey dahil papunta na raw siya dito kung nasaan kami. Bakit nasan ba kayo? Tanong ko. Nandito sa mall, manonood ng sine. Sasama daw siya pero ang sabi niya, sana raw hindi kami maging sweet-sweet ng mga boyfriends namin. Kasi nga wala raw siyang kasama. Talaga ba? Oo, kaya kung ako ikaw, halika na dito. Naku, ewan ko ba yung si Harvey? Kami talaga ay dinadamay sa kanyang pagiging sawi. Gusto niya lahat walang magiging masaya kapag hindi siya masaya. Kaya halika na dito girl. Alam naman namin na gusto ka pa rin ni Harvey. Para may partner siya, para naman hindi niya kami pagbawalan na maging sweet, no? Sabi niya habang tumatawa sa kabilang linya. Sige, magbibihis lamang ako. Mama Mia, tinext ko agad ang mga magulang ko at ang sabi ko ay may gagawin kaming drama project sa school at kailangan naming mag-practice. Agad namang nag-reply ang papa ko at ang sabi niya wag lang daw akong masyadong pagagabi. Natuwa talaga ako dahil hindi masyadong mahigpit ang mga magulang ko sa akin. Nung nakita ako ng ate ko na papaalis ay tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Sabi ko Mama Mia ay may pupuntahan lamang ako na drama practice. Siguraduhin mo lang, Rain, na drama practice talaga yan. Huwag mo sanang sayangin ang pagtitiwalang binigay sa'yo ng mga magulang natin. Pagtitiwalang hindi naman niya binigay sa amin. Alam mo ate, ako naman kasi, nag-iingat ako. Hindi ako sumasama sa lalaki. Sabi ko pa Mama Mia. Gulat na gulat ako sa sarili ko noon. Paano ko nagagawang straight na kung magsinungaling? Siguro nasanay na ako sa kasinungalingan ko, Mama Mia. Siguraduhin mo lang talaga, Rain. Dahil kapag nagkataon, hindi lang buhay mo ang masisira kundi maging ng mga nakababata nating kapatid. Alalahanin mo, magiging mas strikto sa kanila ang mga magulang natin kapag nalaman nilang sinusuway mo sila. Alam mo ate, pumayag na nga sila papa Bakit ikaw parang mas magulang ka pa sa kanila? Diyan ka na nga, aalis na ako. Sabi ko. Nabwisit pa ako nun sa ate ko Mama Mia. Dahil kilig na ang pakiramdam ko pero parang sinisira niya ang kilig na nararamdaman ko nun. At nung makarating nga ako sa mall ay nandun na si Harvey. Tiningnan niya ako pero hindi niya ako pinansin. Nung kumuha na kami ng ticket at magsipag-upuan na, ay wala na siyang ibang naging choice kundi tumabi sa akin dahil magkakatabi yung mga magjowa. Mama Mia, habang kumaandar ang pelikula ay nararamdaman kong naghahalikan na ang mga nasa paligid ko, yung mga kaibigan ko. Si Harvey naman ay straight lang ang mukha na nakatingin sa screen. Hindi man lang niya ako hinawakan, hindi man lang niya ako inakbayan o sumandal man lang sa balikat ko. Parang ayaw talaga ni Harvey sa akin. Kaya naman nag-focus na lang ako sa pelikula nun. Hanggang sa makareceive ako ng text mula sa kaibigan ko na kasama ko rin sa sinihan doon. Girl, mauna ka na ngang mag-move. Napaka-boring nyo naman Sabi niya.
Mama Mia, hindi ko alam kung paano gagawin yon. Hindi ko alam kung paano mag-first move. Pero nung tumayo si Harvey para mag-CR, ay sinundan ko siya. Bakit ka nakasunod? Tanong niya sa akin. Magsi-CR din ako, sabi ko. Talaga ba? Oo. Kaya naman Mama Mia, nung pumasok na siya sa CR ay hindi ako pumasok sa CR namin ng mga babae. Inantay ko lang siyang lumabas. Ayoko kasi na iwanan niya ako doon. Pagkalabas niya ay nagulat siya na nandun na ako. Bakit ang bilis mo yatang nag-CR? Tanong niya. Wala lang. Sabi ko sabay kapit sa braso niya. Nagulat siya Mama Mia nung kumapit ako sa braso niya. O bakit ngayon ikaw naman ang dikit ng dikit sa akin? Tapos matutukso ako. Tapos hindi mo ako pagbibigyan. Bibitinin mo lang ako. Sabi niya. Hindi ako sumagot at hinawakan ko ang mga kamay niya na parang magjowa kaming magka-holding hands. Pagbalik namin Mama Mia at nakaupo na kami sa silya namin ay kinabig ko ang mukha ni Harvey at ako na ang nagbigay sa kanya ng smack kiss. Mama Mia, doon ay nag-umpisang bumalik ang dating Harvey sa akin. Hinakbayan niya ako at niyakap papalapit sa kanya. Pagkatapos ay nilaro-laro niya ang buhok ko habang nakatingin kaming dalawa sa screen. Hanggang sa bumaba ang mga kamay niya sa balikat ko. Hanggang sa may dibdib ko Mama Mia. Pinasok niya ang kamay niya sa blouse ko at doon ay malaya niyang dinadama ang dibdib ko. Mama Mia, lumalalim na ang paghinga ko noon dahil sa kilig at anticipation na aking nararamdaman. Hanggang sa hinalikan na nga ni Harvey ang aking mga balikat, paakyat sa aking leeg hanggang sa likuran ng aking tenga. Hindi ko na napipigilan noon ang mga mumunting ungol na lumalabas sa labi ko. Ganito pala ang pakiramdam. Pero alam ko naman Mama Mia na walang mangyayari sa amin doon sa sinihan. Hanggang ganun-ganun lang. Hanggang hawak-hawak lamang kasi nga nasa pampubliko kaming lugar. Kaya naman pinagbigyan ko na lang si Harvey. Hanggang sa kinabig na niya ang leeg ko Mama Mia at siniil niya ako ng halik. Gumanti rin ako ng halik sa kanya. Sinundan ko lang ang mga ginagawa niya kasi wala naman talaga akong experience pagdating sa pakikipaghalikan. Mama Mia, naging masaya ako nung araw na yon. Naging PDA din kaming dalawa ni Harvey. Hanggang sa paaralan ay ganun kaming dalawa. Isang araw, habang nag-aantay ako kay Harvey ay nilapitan ako ni Alan. Si Alan po Mama Mia ay kababata ko. Kaibigan ko rin siya mula pa noon at magkaibigan din ang mga pamilya namin. Tinanong niya ako kung kami na raw ba ni Harvey. Oo, kami na. Sabi ko kahit ang totoo Mama Mia ay wala naman kaming naging usapan ni Harvey tungkol sa aming mga relasyon. Alam mo, mag-iingat ka kay Harvey ha. Kasi hindi naman siguro lihim sa'yo na maraming pinaiyak yan. At isa pa, Rain, hindi ko alam na magagawa mo palang suwayin ang mga magulang mo. Pwede ba Alan? Huwag mo nga akong pakialaman. Alam mo parang mga magulang rin kita eh. Hindi naman kita kaano-ano kaya please lang huwag mo akong pakialaman. Concern lang naman ako sa'yo Rain. Concern ako kung anong mangyayari sa'yo. Alan, alam kong may gusto ka sa akin pero ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo. Hindi talaga kita gusto eh. Kaya pwede ba? Huwag ka nang makialam. Kung ano man mangyari sa buhay ko, kargo ko na yon. Hindi mo na kargo yon. Grabe ka namang makapagsalita rin. Hindi ka naman ganyan dati ah. Oo, alam ko naman na nararamdaman mo na may gusto ko sa'yo. Pero hindi mo naman ako ginaganito. Hindi mo naman ako binabastos. Pasensya ka na Alan kung nabastos kita. Pero kung yun lang ang tanging paraan para lubayan mo ko, sige isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Pwede ba umalis ka na Alan? Inaantay ko ang boyfriend ko eh. Baka kung ano pa isipin niya kapag nakita ka niya dito. Sabi ko kay Alan Mama Mia. Bagsak ang kanyang mga balikat na iniwanan ako sa lugar kung saan kami magkikita ni Harvey.
At nung nandun na nga si Harvey ay yumakap agad ako sa kanya at nakalimutan ko ang kurot ng konsensya na naramdaman ko sa ginawa ko kay Alan. Mama Mia, isang araw ay nag-aya muli ang mga kaibigan namin na gumala at mag-party. At ang sabi ko nun sa sarili ko, this time hindi ko napipigilan ang sarili ko, Mama Mia. This time, gagawan na talaga ako ng mga bagay na makakapagpaligaya sa akin. Tinext ko ang mga magulang ko at ang sabi ko, may kailangan kaming tapusin na project sa bahay ng kaibigan ko at baka abutin na ako ng madaling araw o baka umagahin na kami. Tinawagan ako ng papa ko. O Rain, saan ba yan? Susunduin na lang kita pagkatapos. Naku papa, wag na lang kasi may pasok pa kayo, 'di ba? Ako na lang. Magta-taxi na lang ako, pero mas mabuti siguro umaga na lang ako uuwi para mas safe. Matagal bago nakasagot ang papa ko sa kabilang linya. Alam kong pinag-iisipan niya ang bagay na yon. Pinag-iisipan niya, Mama Mia, kung talaga bang papayag siya. O sige, tandaan mo may tiwala kami sa'yo. Huwag mo sana yung sisirain. Oo naman, Papa. Sabi ko, sabay baba ng cellphone. Mama Mia, ngumiti sa akin ang mga kaibigan ko. Ang galing-galing ko na raw magpalusot. Hindi raw katulad nung mga unang panahon na para akong maiihi sa sobrang kaba. Pero ngayon ay formal na at casual na ang mukha ko habang nagsisinungaling sa mga magulang ko. Mama Mia, dinalaw din naman ako ng konsensya pero saglit lang. Lalo na nung hinagkan na ako ni Harvey at hinawakan ng kamay ko para pumunta na kami sa lugar kung saan kami mag-iinuman. And that night, Mama Mia, hindi ko na nga na-control ang sarili ko. First time ko pong mag-inom at first time ko pong malasing. Sa totoo lang, Mama Mia, alam ko naman na mali na ang mga nangyayari. Lalo na nung nagkanya-kanya na sila, Mama Mia, ng pwesto. Hindi kasi kami nag-bar noon. Bagkus ay nagrenta kami ng isang malaking bahay. Mama Mia, mga mayayaman kasi talaga ang mga kaibigan ko. Isang bahay ang narentahan namin at dun kami nag-inom. Nagkanya-kanya ng pwesto ang iba. May mga pumasok na sa kwarto at meron namang nasa sofa lang. Hanggang sa hinila na nga ako ni Harvey, Mama Mia, papunta sa itaas, Mama Mia, nung bahay na yon. Nasa second floor kami. Doon kasi ang naka-assign na kwarto sa amin ni Harvey. At nung pumasok na nga kami sa loob ng kwarto ay siniil na niya ako ng halik. Gustong-gusto ko siyang pigilan, Mama Mia. Gustong-gusto kong pigilan ang mga nangyayari sa aming dalawa dahil alam kong mali. Pero alam ko na kapag pinigilan ko yon ay magagalit na naman sa akin si Harvey. Iiwasan na naman niya ako. Pagkatapos ay magi-girlfriend na naman siya ng iba. Hindi ko nakakayanin kapag nangyari pa ulit yun. Kaya naman nung siniil na niya ako ng halik, ay gumanti na lang ako ng halik. Nung tinanggal na niya ang blouse ko, ay tinaas ko na lang ang mga kamay ko para malaya na niyang matanggal yun sa akin. Nung tinanggal na niya ang bra ko, Mama Mia, ay tumalikod pa ako para ma-unhook niya ang pagkakahook ng bra ko. In short, Mama Mia, nagpaubaya na ako kay Harvey nung gabing yun. Nag-umpisa siyang himasin ang buo kong katawan, halikan ang buo kong katawan. Isang bagay na lalong nagpakilig sa akin. At nung tuluyan ang may nangyari sa aming dalawa, Mama Mia, halos mapaiyak ako sa sobrang sakit. Si Harvey kasi talaga ang unang lalaking umangkin sa akin. Nung nalaman niya na siya ang nakauna sa akin ay naging mas mapusok siya. Hinalik-halikan niya ako, Mama Mia, at nagpasalamat sa akin ng paulit-ulit. First time niya raw maka-experience na siya ang makauna sa babae. Kaya naman naging proud ako sa sarili ko noon. Pakiramdam ko ay nabigyan ko si Harvey ng isang bagay na hindi kailanman na ibigay sa kanya ng iba niyang mga naging girlfriends. Ito ang magiging edge ko mula sa kanilang lahat. Na ako lang ang nakapagbigay ng isang bagay na ikinatuwa ng labis ni Harvey. Mama Mia, hindi lang isang beses may nangyari sa amin noon, kundi marami pa.
Hanggang sa naging sunod-sunod na nga yun. Hanggang sa Mama Mia, halos linggo-linggo kung may mangyari sa aming dalawa ni Harvey. Ang sabi niya, wag raw akong mag-alala dahil expert siya sa bagay na yon at hindi raw ako mabubuntis. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na expert siya o magsiselos ba ako dahil ang ibig sabihin lamang noon ay maraming babae na siyang naikama kaya naging expert siya sa ganon. Pero Mama Mia, kahit pala gaano ka-expert ang isang lalaki, darating at darating din pala ang pangyayari kung saan hindi na ito magiging expert sa isang bagay. Nagsimula ang lahat, Mama Mia, nung makaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Nung una, akala ko ay dahil lang sa nalilipasan ako ng gutom at nakikipag-inuman na. Pero sa pagtagal-tagal, Mama Mia, ay hindi ko na maiintindihan ang pakiramdam ko. Parang bumabaliktad lagi ang sikmura ko lalo na sa umaga. Lalo na kapag nakakaamoy talaga ako ng mga pabango. Noon ay mahilig naman ako sa mga pabango. Pero habang nagpapabango ang kapatid ko para pupunta na ng eskwelahan ay hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Tumakbo ako ng CR at doon ako nagsuka. Gulat na gulat ang ate ko sa akin, Mama Mia, at tinitigan pa niya ako. Rain, ayos ka lang ba? Tanong niya. Ayos lang ako. Siguro nalipasan lang ako ng gutom eh. Sabi ko. Siguraduhin mong ayos ka lang ah. Kapag ganyan pa ang pakiramdam mo, mamaya magsabi ka para sabihan ko sina Papa na ipa-check up ka. Okay lang ako ate, wag kang mag-alala. Pero Mama Mia, may pakiramdam na akong kakaiba noon. Kaya hindi ako pumasok ng paaralan. Pagkaalis ng lahat ay lumabas ako at pumunta sa isang pharmacy at saka bumili ng pregnancy test kit. Nanginginig pa ang mga kamay ko, Mama Mia, habang papasok ako ng banyo namin para umihi. At nung inaantay ko na ang resulta, Mama Mia, ay hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pilit kong binabalik sa utak ko ang pangako ni Harvey na safe naman kami dahil expert siya pagdating sa bagay na yon. Pero nasira ang lahat sa akin, Mama Mia, nung makita ko ang 2 pulang guhit sa pregnancy test kit. Expert pala ha, sabi ko sa sarili ko. Tinawagan ko si Harvey at nakipagkita ako sa kanya. Hindi ko muna sinabi sa cellphone kung ano ang nadiskubre ko dahil mas gusto kong sabihin yun sa kanya ng harapan. Mama Mia, pinakita ko sa kanya ang pregnancy test kit. Gulat na gulat siya. Bakit? Paano nangyari yan? Anong paano, Harvey? Nag-sex tayo kaya ayan, nangyari yan. Sabi ko. Hindi dapat yan nangyari, Rain. Alam mo naman, di ba? At sa dami-dami ng babaeng nakasama ko, wala namang ibang nabuntis. Baka hindi akin yan. Sabi niya. Baka iniiputan mo ako sa ulo. Mama Mia, doon ay galit na galit ako kaya nasampal ko siya. Paano niya naisipan na ganun yon? Kung ayaw mo to, ako magsasabi sa papa mo. Pupuntahan ko si Dean at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Bahala ka, sabihin mo. Wala naman tayong relasyon, di ba? Mama Mia, yun nga ang nangyari. Pinuntahan ko si Dean. Tinanong niya kung kaano-ano ko raw ba ang anak niya. Ang sabi ko may nangyayari sa aming dalawa. At paglipas nga ng ilang araw, Mama Mia, ay hindi ko na naitago pa ang nararamdaman ko. Hanggang sa napansin na nga ito ng mama ko at galit na galit ito nung umamin ako sa kanya na buntis ako. Halos natakihin po sa sakit sa puso ang papa ko, Mama Mia. Nung kinausap nila ang dean namin na siya namang papa ni Harvey, ay sinabi na lang nito na magsusustento sila sa bata. Pero hindi raw pwede na magpakasal si Harvey sa akin dahil masyado pa raw kaming mga bata. At wala naman daw kaming relasyong dalawa. Oo, Mama Mia. Sa harap ng mga magulang ko at sa harap ng mga magulang niya, sinabi ni Harvey na oo, totoong may nangyayari sa amin, pero wala naman kaming relasyon. Sinabi pa nga niya baka hindi lang daw siya ang lalaki sa buhay ko. Alam kong napahiya noon ang mga magulang ko, Mama Mia.
Kaya pag-uwi namin sa bahay ay mag-asawang sampal ang binigay sa akin ng mama ko. At yung papa ko naman ay kitang-kita ko sa mga mata niya ang disappointment. Wala ngang kasalang nangyari. Wala nga kaming naging relasyon ni Harvey pagkatapos nun. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay sinusuportahan pa rin naman ng mga magulang ni Harvey ang anak ko. Pero ako, Mama Mia, andito sa bahay, ang nakatoka sa mga gawain namin sa bahay. Tagalaba, tagalinis, tagaluto. Habang binabantayan ko rin ang 1-year-old ko ng anak. Gustong-gusto kong bumalik sa pag-aaral pero hindi ko alam kung paano yun sasabihin sa mga magulang ko. Nahihiya ako, Mama Mia, dahil alam kong sinayang ko ang pagkakataon na binigay nila sa akin. Paano ko ba sasabihin sa kanila, Mama Mia, na gusto ko nang baguhin ang sarili ko? Na gusto kong magbago at gusto kong mag-aral ulit alang-alang sa anak ko. Siya nga pala, babae po ang anak ko, Mama Mia. Ngayon pa lang ay natatakot na ako sa mga pwedeng magyari sa kanya sa mundo. Lalo pa't may mga lalaking nagtitake advantage katulad ng kanyang ama. Ang mga magulang ni Harvey ay nakadalaw na sa bata pero kailanman si Harvey ay hindi. Ang sabi niya, kailanman ay hindi niya kikilalanin ang anak ko. Masakit, Mama Mia. Masakit pero sana maging leksyon ang kwento kong ito sa mga kabataan. Huwag sanang maging mapusok para hindi maging katulad ko ang inyong kinabukasan. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Rain. Thank you, Rain, for sharing your story. At tulad ng sinabi mo, alam ko nahihiya ka sa mga magulang mo pero pwede mo namang sabihin sa kanilang ang mga nararamdaman mo at ang mga gusto mo. Mga magulang mo sila. Alam ko kung magagalit man sila kahit kailan ay hindi ka naman nila huhusgahan. Bagkus ay susuportahan ka pa nila. Kasi kung hindi ka talaga nila mahal, dapat pinalayas ka na sa bahay nyo eh. Pero nandun ka pa rin, nandyan ka pa rin. Kaya sabihin mo sa mga magulang mo, malay mo nag-aantay lang sila na ikaw ang magsabi na gusto mo nang mag-aral ulit. Sa mga nagustuhan ng kwento ni Rain, please do like and share this video. Click subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.